libreng parisan ni Francis Leo Marcos aka Boy Singhot. Yung pagtupad daw niya kay Diwata, nako, nahihirapan silang ipatupad yan dahil hindi kayang pekein. Mahilig sa peke, ayan. Oh, nahihirapan sila ngayon kasi wala naman yatang binibentang peking pares. No? Hindi, mahirap magbenta ng ganon. Ikaw ba naman, mukhang may problema sila ngayon. Nabisto po sila ng Team USA. Salo sa Team USA po, ay napanood ko sa isang live kanina na itong grupo ni Boy Singhot ay busy po dyan sa optical mission. O yun yung ginagawa nila noon pa. Di ba nagkaroon ng problema yan sila dyan sa Baguio City. May optical mission sila at merong gagawin sila ngayong susunod na mga buwan. Naka-schedule na pero malabong mangyari. Bakit? Nako, bistado. Yung doktor nila, walang lisensya. Pag walang lisensya ba, itong tanong ko sa inyo, pag hindi ba lisensyado yan, matatawag ba nating peking doktor? Alam ko, dati may mga pinahuli na sa ganyan. Habang ginagawa yung isang mission o medical mission, mga ganon, ay lalo na ito sa mata, optical mission po ito, mukhang delikado din po yan sa mga gumagamit, basta nilang gumagamit ng salamin na wala naman sa sukat, hindi nila alam kung tama yung ibinigay na salamin, baka tig 10 piso lang yun sa Divisoria. Sana Delikado, baka mapano pa yung mga pasyente. Si Grace Carasal po yung nagpakilalang doktor dyan, pero chinek ko po yung Facebook, aba, mukhang natakot. Mukhang nagtatago na. Dahil nakalock bigla yung Facebook niyan. Bakit natakot kung wala namang tinatago? Nako, fake pa more. Sana Kaya nasabi ko pong mahirapan din sila sa libreng pares kasi hindi nila magagawa yan, yung libreng parisan na sinasabi nila, gaya dito sa optical mission na yan ay pwede nilang pikein. Peking doktor, peking salamin, di ba? Pwede lang pikein. Pero itong gusto na ipantapat na hanggang ngayon wala pa, July na, ay mahirapan sila dahil hindi nga kayang pekein. Di ba? Pag nabuhay tayo sa peke, nasanay tayo sa pagiging peke, hindi tayo makagalaw pag walang peke. Di ba, Boy Singhot? Nako, kanya-kanya tayo ng ito kilalang kilala ko po yan si Boy Singhot po. Kung ano po yung pamamaraan niyan. Pag mayroong pinagyayabang yan, pag nabisto, ayaw niya na pinag-usapan. Pag may nag-comment yan, dyan sa live stream niya about dyan sa issue na yan, hindi babasahin yan. Iiwas yan sa issue. Pansinin niyo po itong nakaraan na sinasabihan niya si Diwata na adik. Nagsalita si Diwata na hinamon niya kung sino yung nagsabi ng adik ay magpatay sila. Simula nun, di ba? Balik siya sa panlalait na lang. Hindi na nagsasabing adik yan si Diwata, adik wala na. Bakit? Takot ba siya na kukulitin siya ng mga viewers niya dyan na puro naman pambaba sa kanya? Takot ba siya na halos karamihan ng magko-comment yan sasabihin, magpa-drug test ka, idol FLM. Takot ba siya nun? Takot ba siya sa magiging resulta? Puro kayabangan yan. Sa totoo lang po, simula pa nung pandemic lumabas yan, hindi na po mabilang kung ilan yung pinagbantaan yan. Hindi na mabilang ilan yung pinagbantaan yan. Hindi na mabilang kung ilan yung nilait niyan sa social media. Pero, kagaya ng sabi ko sa inyo, mahilig sa peke yan. Kaya yung mga sinasabi niya sa social media, kapekean lang yan. Nakita nyo yan sa personal, lapitan nyo, singilin nyo doon sa pagbanta niya. Ako mismo, inaabangan ko po yung sinasabi niyang libreng parisan sa Pasay. At sinabi niyang lulutang siya dyan. Kasi, siyempre, pupuntahan ko mismo. Sisingilin ko yung pagbabanta niya sa akin. Harap-harapan. Oo, kung matutuloy yung libreng parisan. Yan, sana matuloy. Yun ang kagustuhan natin dito. Sana matuloy. Kaso nahihirapan ngayon dahil sanay sa peke. Itong si Boy Singhot. Hindi niya kayang pekein yung pares. Hindi niya kayang pekein yung magluluto ng pares. Kasi anong magiging lasa nun? Hindi kagaya dito sa optical mission nila, kaya niyang pekein yung doktor, kaya niyang pekein yung salamin. Sa pares, hindi mo kayang pekein yung magluluto,
hindi mo kayang pekein yung pares. Di ba? Yun ang kaibahan ng peke at tunay boy singhot.